Ating pong pagbubulayan ngayon ay sa Hebreo chapter 2, verse 10 to 13. Bilang paghahanda sa ating pagharap sa banal na hapunan, nais kong basahin ang salita ng Diyos. Hebrews chapter 2, verse 10 to 13. Sapagkat nararapat na ang Diyos na para sa Kanya at sa pamamagitan niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kalulhatian, ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Sapagkat ang gumagawang banal at mga ginawang banal ay pawang nagmula sa isa. Dahil dito'y hindi nahihiya si Jesus na tawagin silang mga kapatid, na sinasabi, ipahayag ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, sa gitna ng kapulungan ay aawitan kita ng mga himno. At muli, ilalagak ko ang aking pagtitiwala sa Kanya. At muli, narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Tayo po'y muling manalangin. Masalamat po sa pagkabasa ng iyong salita. Muli niyong samahan ng iyong iglesia. Maunawaan po ang mga nabanggit na mga salita. Tulungan niyo po kami. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa aking pag-aaral sa Hebreo, kung mapapansin nyo, doon pa lang sa mga binasa nating text, rich, napakalalim at napakaraming pwedeng pagkuhaan. Kaya't ako'y nahirapan sa aking pag-aaral at dahil maikli lang ang oras ng aking preparation, ang aking nais na lang gawin ngayong hapon ay bigyan tayo ng encouragement ayon sa ating mga nabasang mga salita. Kaya ang aking pong mensahe ngayong hapon ay ang tagapagtatag ng ating kaligtasan ay itinuturing tayong kapatid. Kaya tayo ay magpakatatag at magalak. Ang mga prinsipyong ating pong makikita diyan sa ating text. Una, ang tagapagtatag ng ating kaligtasan ay meron pong kakayahang dalhin tayo sa kalwalhatian. Marami pong nagsasabi ng Diyos nila ay makapagliligtas. Kapag napapanood natin yung mga telebisyon natin or sa Netflix o saan mang palabas, makikita natin yung mga God of Thunder, tila ano-anong mga Diyos nila. Pero makikita natin yung mga Diyos nila nasusuntok, natatalo, nanghihina, at hindi makakasigurado na sila ay maliligtas ng kanilang mga tinatawag na heroes. Pero sa ating mga mananampalataya, meron tayong tagapagtatag ng ating kaligtasan at itong Kristo na ito ay meron pong kakayahan na dalhin tayo tungo sa kalwalhatian. Maliwanag na si Kristo po ay may-ari o may pagmamay-ari ng lahat ng bagay. Nakita natin yan sa Hebrew chapter 1, verse 2 hanggang 3. Ang sabi po doon, subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak, si Kristo, na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Kay Kristo ang lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan din niya ay ginawa ang mga sanlibutan. Ibig sabihin, wala pong nalikha maliban sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Siya ang kaningningan ng kalwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inaalalayan ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Ibig sabihin, kung hindi dahil sa kapangyarihan ni Kristo, lahat ng bagay ay mawawala. Pero the fact na meron tayong inaapakan ngayon na lupa, katotohanan na meron tayong hangin na nalalanghap, ay patunay na si Kristo ay nananatiling tagapagmana ng lahat ng bagay. Siya pa rin ang naghahari, siya pa rin ang umaalalay sa ating mundo. Ibig sabihin, ang Diyos natin, si Kristo, ay buhay. At ngayon sa ating pinag-aaralang text, inulit ito sa atin. Ang sabi po doon, sapagkat nararapat na ang Diyos na para sa Kanya at sa pamamagitan niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay. So maliwanag po ang salita ng Diyos na kung wala si Kristo, wala tayo ngayon. Pero dahil tayo ay nandito, ito'y patunay ng kapangyarihan at kalakasan ni Kristo. Anong implikasyon sa atin mga kapatid? Ang implikasyon nito sa atin ay kung may kapangyarihan siyang lumikha, meron din po siyang kapangyarihan na dalhin tayo sa kalwalhatian.
Hindi mahina ang ating tagapagligtas. Ang sabi po sa ating text, sapagkat nararapat na ang Diyos na para sa Kanya at sa pamamagitan niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay, at ang sabi doon, sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kalwalhatian. Ang pagliligtas po ni Kristo ay hindi, ayan, niligtas na kita. Wala ka na sa kasalanan, na ikaw na ang bahala. Hindi ganun ang ligtas ng Panginoon. Kundi, alam natin ang pagliligtas ni Kristo ay sukdulan hanggang kalwalhatian. Yun ang ipinangako niya sa atin. At kung babasahin natin ng Hebreo chapter 7 verse 25, ang sabi doon, dahil dito, siya'y may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Kung papaano pong sigurado na ang alon ay merong gravity, ganun din po kasigurado o mas lalo pang kasiguraduhan na tayo ay tutungo sa kalwalhatian. May nakita na po ba kayo na kapag inangat ninyo, pag binagsak ninyo, bigla na lang lumutang? Hindi. Alam natin sa ating pag-aaral sa ating elementary, no, pagka may nilagay tayong bagay dyan at binitawan natin, automatic yan dahil sa gravity, ito ay babagsak. Yun ay paglilikha ni Kristo, paglilikha ng Diyos. At kung papaano sigurado tayo sa mga bagay na ganon, ay mas nakakasigurado tayo na ang ating kaligtasan na ating hinahawakan ngayon ay tutungo sa kalwalhatian. May kapangyarihan po si Kristo, mga kapatid. Hindi siya mahinang tagapagligtas. Kaya nga tinawag sa Kanya, ang sabi po doon sa ating text, nararapat, it is fitting na tawagin siyang founder o tagapagtatag ng ating kaligtasan. Kapag tayo ay umupo sa upuan, masasabi natin yan ay matatag na upuan. Alam natin na matatag na upuan. Pero mas matatag ang ating Kristo na tagapagligtas. Siya ay tinawag na pioneer or leader or captain or originator. Si Kristo ang source ng ating kaligtasan. At kung babasahin natin ang Hebreo chapter 5 verse 9, ang sabi doon, at nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Biriin nyo, mga kapatid, ang tagapagligtas natin ay yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ganun siya kapangyarihan, ganun siya kalakas. Pero itong Diyos na ating sinasamba, Diyos na tagapagligtas natin, sa pangalawang prinsipyo na ating makikita, ay merong pong malalim at personal na ugnayan ang kanyang pagliligtas. May malalim at personal na ugnayan ang pagliligtas ni Kristo. Ang sinabi po sa ating text sa verse 10, makikita natin doon na ginawa ni Kristo ang pagliligtas sa pamamagitan ng pagpapakababa. Sabi sa verse 10, sapagkat nararapat na ang Diyos na para sa Kanya at sa pamamagitan niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kalwalhatian ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kasalanan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Meron po tayo sa doktrina natin mga Reform, yung tinatawag na humiliation of Christ. Humiliation of Christ. Ibig sabihin yung pagpapakababa ni Kristo. Sabi po doon sa ating catechism sa question number 31, wherein did Christ's humiliation consist? Christ's humiliation consisted in His being born. Bakit pag-humiliate yan sa ating Panginoong Kristo? Bakit pagpapakababa yan? Kasi tandaan natin, mga kapatid, lahat ng bagay ay nagmula sa Kanya. Pero ngayon, si Kristo ay ipinapanganak. Nagpapakita ng pagpapakababa ni Kristo. At maliban doon, ang sabi dito, and that in a low condition. Tayo, si Lucas, nung pinanganak, napakamahal na ospital. Ang laki-laki ng binayaran namin. Tayo, nung pinanganak tayo, may mga doktor na nakapalibot sa atin. Si Kristo, nung pinanganak siya, sasabsaban. Ganon nagpakababa ang ating Panginoon. Tandaan natin yung Panginoon na pinag-uusapan natin ngayon. Siya ang may lalang ng lahat ng bagay. Siya ang nagpapanatili ng lahat ng bagay. Tapos ngayon, siya'y ipapanganak. Tapos sa pinakamababang kondisyon pa. Siya ay namuhay sa ilalim ng kautusan. Teka lang, hindi ba ang Diyos ang nagbibigay ng kautusan?
Pero ngayon, siya ay namumuhay sa ilalim ng kautusan. Pinapakita dito yung pagpapakababa ni Kristo. Undergoing the miseries of life. Ang Diyos hindi nagugutom, ang Diyos hindi nauuhaw, hindi napapagod. Pero nung bumaba si Kristo dito sa lupa, siya ay nauuhaw, nagutom, at napagod din. At maliban pa doon, ito ang hindi natin kaya. Ang sabi dito, the wrath of God. Tinanggap niya ang galit at puot ng Diyos and the curse, death of the cross, and being buried and continued under the power of death for a time. So yung Diyos natin na sinasamba, yung Diyos na dakilan, ang Diyos na may kapangyarihan, ang Diyos na inailalalayan lahat ng bagay sa mundo, ay nagpakababa sa pinakamababa hanggang pinakadulo hanggang kamatayan. Para saan? Sa pagliligtas sa atin. Tandaan natin mga kapatid, kung hindi siya nagpakababa, kung hindi siya pinanganak, kung hindi siya nagpailalim sa kautusan, hindi tayo maliligtas. Pero lahat ng ito ay tinanggap ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi dun sa ating text, sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Anong implikasyon nito mga kapatid? Ang pagliligtas ni Kristo ay personal. Hindi malayo ang Diyos natin. I-meditate natin ng kaunti mga kapatid. Ang Diyos, ibinaba ang kanyang sarili, nagdusa para tayo ay iligtas. Sa papaanong paraan? Pinili niyang maging tulad natin. In-identify niya yung kanyang sarili na maging katulad natin. Siya ay nagkatawang tao. Diyos, nasa kanya na lahat. Wala na siyang kailangan. Pero naging katulad natin. Nauuhaw, napapagod, nanghihina. Ito pang matindi mga kapatid. Ang sabi dun sa ating text, hindi nahihiya si Jesus na tawagin silang mga kapatid. Hindi siya nahiya na tawagin tayong kapatid. Kitang-kita natin yung seeking character ng Diyos dito. Nais niyang lumapit. Siya mismo ang lumalapit sa atin mga tao. Kung babasahin natin yung Lucas chapter 13 verse 34, sabi niya doon, makailang ulit kong ninais na tipunin ng iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ganong kalapit ang gusto ng Panginoon sa atin. Tayo ay kanyang, inilagay niya ang kanyang sarili bilang maging good shepherd. At katulad ng ating inawit kanina, kung tayo ay na kay Kristo, tinatawag din tayong kanyang mga kaibigan. So siya ay malakas na matagapagligtas at ang kanyang pagliligtas ay hindi malayo, kundi malapit sa atin. Tinawag tayong kaibigan, tinawag tayong mga kapatid niya. Anong kasalanan dapat natin pag-iwasan dito mga kapatid? Una, mahalaga ang kasalanan ay yung pagtanggihan si Kristo. Biruin nyo, ang malakas na tagapagligtas, ang tanging paraan ng kaligtasan, tatanggihan mo. Kaya nga napakalaking kasalanan ang pagtanggi kay Kristo. Lalong-lalo pagdating sa kasalanan, ang pagtanggi kay Kristo para sa kaligtasan ay pagtingin sa sarili na magtatatag ng kanyang sariling kaligtasan. Kasi kung si Kristo ang tagapagtatag at ayaw mo kay Kristo, sinasabi mo na ako ang magtatatag ng aking kaligtasan. At kung ganun ang gagawin natin, hindi tayo mabubuhay. Pero itong matindi at masakit, ang tanggihan si Kristo sa harap ng ibang tao. Ang sabi po sa Mateo 10:33, ngunit sino mang magkaila sa akin sa harapan ng mga tao, ay ipagkakaila ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Sa mga hindi tunay na mananampalataya, ang mga nagkakaila kay Kristo ay ipinagkakaila rin niya sa harapan ng Ama. Hindi siya mamamagitan para sa mga hindi mananampalataya.
Pero ito ang mas masakit, mga kapatid. May mga mananampalataya pa rin na tinatanggi si Kristo. Ang pagtanggi kay Kristo ay pagtanggi sa kanyang pakikiisa sa atin. Biruin nyo gano'ng kalaking kasalanan ito, mga kapatid. Sinabi sa ating text, si Kristo mismo hindi nahihiyang sabihin na tayo ay kanyang mga kapatid, pero tayo mismo ang magkakaila at ikakahiya siya sa harapan ng mga tao. Anong lunas, mga kapatid? Ang lunas ay kahit ang ating kasalanan ng pagtanggi at pagkakaila kay Kristo ay binayaran din sa krus. So, maaaring nagigilty tayo, may mga times na pinagkakaila ko nga si Kristo. May mga times na ikinakahiya ko nga si Kristo. Pero mga kapatid, maging ang mga times na yun ay kinamatayan at binayaran ni Kristo. Tandaan natin ang buhay ni Pedro. Si Pedro, alam natin, matapang. Si Pedro, alam natin, talagang disipulo ni Kristo. Pero nung dumating na sa pinakataluktok ng temptation, ng lahat ng ng persecution, anong ginawa ni Peter? Kinaila niya ang ating Panginoon. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi 3 beses. At alam nyo, malala, hindi pa nagtatapos doon. Akala natin okay na si Peter. Dahil pagkatapos na mabasa natin sa sulat ni Pablo, nung nagkakaroon na ng mga debate at yung mga Hudyo ay nagkakaroon na ng mga pananalita at natatakot na si Pedro, siya ay nag-compromise sa kanyang pananampalataya. Muli niyang intinatwa ang Panginoon in one sense. Pero alam natin si Pedro ay isang mananampalataya na. Pero bakit siya tinatanggap ng Diyos? Bakit kapatid pa rin ang turing sa kanya? Pagdating natin sa Revelation, makikita natin isa siya sa mga kasama sa sasamba sa harapan ng Lamb. Bakit? Well, kasi maging ang mga kasalanan ito ay binayaran ni Kristo. Tayo, dininay na natin ng Diyos maraming beses bago pa tayo naging mananampalataya. Pero mga kapatid, may pag-asa dahil maging ito ay kinamatayan ni Kristo. Nagpapatunay pa rin, mga kapatid, na ang ating kaligtasan ay nakabase pa rin sa gawa ng tagapagtatag ng ating kaligtasan, hindi sa ating mga sarili. Kung ikaw ay tumanggi kay Kristo para sa iyong kaligtasan, kung ikaw ay nagkaila kay Kristo sa harapan ng maraming tao, ikaw ay magsisi at sumampalataya at siya mismo ang magre-restore sa iyo sa buhay. Kaya't ang hamon ko, mga kapatid, sa hapong ito, magalak tayo sa ugnayan natin kay Kristo. Kasi kung wala ito, wala tayo pag-asa. Magalak tayo doon sa ugnayan natin sa baptism, nakaisama tayo sa kanyang kamatayan at pagkabuhay muli. Di ba? Yung mga baptism at Lord's Supper is mga patunay sa atin ng realidad ng ating pakikiisa kay Kristo. Yung baptism nagbibigay din sa atin ng pag-asa na tayo ay namatay na sa kasalanan at ngayon ay may buhay na kay Kristo. Yung ugnayan natin sa kanyang katawan, sa church. No, sinabi ng Panginoon sa ating text, ipahahayag ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, sa gitna ng kapulungan ay aawitan kita ng mga himno. Ang ugnayan natin kay Kristo, mga kapatid, ay hindi dapat natin kinakahiya. Dapat tayong magalak sa ugnayan natin ito. Actually, siya nga dapat ang mahiya sa atin. Siya ang dapat mahiya sa atin. Biruin nyo, anak ng Diyos, pero paulit-ulit ang nagkakasala. Kapatid ni Kristo, pero minsan walang ganang pumunta sa church, magbasa at manalangin. Pagdating sa telebisyon, sa cellphone, laging gising, pero pag makikinig ng sermon, wala pang 30 minutes, pagod na, tulog na. Pinanarirahan ng banal na spirito, pero minsan hindi makita ang mga bunga ng espiritu. Walang joy, walang peace, walang kindness, walang goodness, walang self-control. So kung tutuusin, si Kristo dapat ang mahiya sa atin.
Pero tunay pa rin mga kapatid, na ang sinabi sa ating text, ang ating binasa, hindi ikinahihiya ni Kristo na tayo ay tawagin niyang mga kapatid. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga kasalanan, hindi pa rin nahihiya si Kristo na tawagin tayong mga kapatid. Ngayon kung totoo yun mga kapatid, hindi ba dapat magalak tayo? Nasa kabila ng mga kahiya-hiya nating mga pagkukulang at kasalanan, hindi tayo ikinahihiya ni Kristo na tawagin niyang mga kapatid. At ang kagalakang ito ang tumutulak ngayon sa atin na lumakad sa pananampalataya. Hindi para tayo ay tanggapin ng Diyos, kundi dahil nakita na natin, naunawaan na natin na tayo ay tinanggap na dahil kay Kristo. Tinatawag niya na tayong anak ng Diyos. Tinatawag tayong mga kapatid ni Kristo. Kaya bilang conclusion ko mga kapatid, ang tagapagtatag ng ating kaligtasan, yung mensahe ko kanina, ay itinuturing tayong kanyang mga kapatid. Kaya dapat tayong magpakatatag at magalak. At sa pagharap natin po sa Lord's Supper ngayong hapong ito, tandaan natin yung pag-aaral natin kanina sa Sunday School. Ito po ang isa sa mga clearest expression ng ating pagiging isa kay Kristo. Kaya tanggapin natin na merong kagalakan at pananampalataya. Na kapag dumating sa atin yung sorrow, dumating sa atin yung katawan, ipinapakita sa iyo na ikaw ay kay Kristo. At the same time, ipinapakita din nito na tayo ay one with one another. Tandaan mo kapatid, hindi lang ikaw ang kapatid ni Kristo. Maging ang bawat miyembro ng kanyang iglesia ay mga kapatid din ni Kristo. Kaya kapag tayo ay nagpapartake at magpapartake ng Lord's Supper, tayo ay dapat magalak sa gawain ito. Dahil una, pinapakita sa atin na tayo ay kay Kristo, totoo na tayo ay kanyang mga kapatid, at na-enjoy natin with the fellowship ng ating iglesia bilang pakikiisa natin sa isa't isa. Tayo po ay manalangin. Amang dakila, salamat po sa inyong biyaya sa pagpapaalala sa amin ng aming kaligtasan. Tunay, Panginoon, na hindi po nakabase sa amin, kundi sa tagapagtatag ng aming kaligtasan, walang iba kundi ang aming Panginoong Hesukristo. Salamat po sa mga elemento na nasa harapan namin, Panginoon, na siyang nagbibigay sa amin ng pagpapaalala na kami nga po ay isa sa aming Panginoong Hesukristo. At kaisa din sa bawat isa na nandito sa hapag, Panginoon, mga kapatid namin sa pananampalataya. Kaya nawa, iwaksin niyo po sa aming puso ang pagiging formalidad sa pagtanggap, kundi bigyan niyo kami ng kagalakan, Panginoon, na muling napaalala sa amin na kung wala ang mga bagay at wala ang ginawa si Kristo para sa amin, ay wala kaming pag-asa, wala kaming kaligtasan, at walang saysay ang aming mga buhay. Pero dahil nga totoo, Panginoon, na si Kristo ay namatay para sa amin, kami ngayon ay mayroong tunay na pag-asa, tunay na buhay, kaya bigyan niyo kami ng tunay na kagalakan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.